Hindi, ang dictator kung kaya niyang ituloy yung gusto niya kahit na ayaw nung isa. Yun ang dictator. Kasi kahit na ayaw nung isa, maipipilit niya. Kung hindi niya naman maipilit, parang pakiusap lang yung sinabi niya. Eh kung ayaw nung isa, hindi niya nagawa, hindi siya dictator. Pero nagagawa ba niya sa tingin ng American for a Better Philippines? Yeah, ngayon ang nangyayari, nagagawa na nila kasi nakokontrol nila ang COMELEC tsaka ibang key position. Tapos yung nahurakot nilang pera, pambayad nila sa ibang mga kailangan nilang masuhulan o mabayaran para masunod yung kagustuhan nila. Ayun ang danger doon kasi parang democratic pa rin ang process pero hindi rin talaga. Kagaya niyan, ayaw ng mga tao na pasyal ang presidente, no? Pero kung gusto nila, sige, meron silang malaking advance party para sa security nila. Pasyal sila ng pasyal, lahat ng ibang bansa na gusto nilang anuhin, gusto lang nila mamasyal, wala namang resulta na maganda sa mamamayan. Pero sa mga tao dito, pag yung mga pangangailangan nila, sasabihin nila walang pondo. Pero may pondo yung pagpasyal nila, walang pondo dito sa mga pangangailangan ng tao dito. Di ba kagaya ngayon, kumakalat ang age. Kasi walang nilalagay na pondo ang gobyerno para ayusin sana yung problema na yun. Sa eskwelahan, marami rin pangangailangan sa education dahil ang kinabukasan natin nandito sa mga kabataan. Eh kung hindi po pondohan yun, hindi maganda yung lalabas sa mga next generation natin. So yun ang masama sa dictator kasi nagagawa nila yung lahat ng maganda at sobra pa sa sarili nila. Sariling kapakanan, ha? Pero wala para sa mamamayan. In expense of the citizenry. Parang gano'n. Ganun nga. Kaya nga sinasabi mo nga kanina na ang pinakamahusay na gauge na po pwede mong itapat sa isang nanunungkulan ay kung ano ang kalagayang pang-ekonomiya ng kanyang mga nasasakupan. Yun nga, yung kasabihan na are you better off? Yeah. Ngayon, nangyayari, dumadami ang gutom na Pilipino. 4 million na daw ngayon ang hindi kumakain na sapat na Pilipino. No? Tapos yung report ng United Nations, ang daming malnourished ngayon na bata. Yun ang kinabukasan ng bayan na ito. Kung marami yung mga malnourished na yun, magiging malaking problema yun sa future natin. Yeah. Ngayon, nangyayari na yan sa African countries. Ang daming may age na Africans, no? Pati yung mga anak, mga bata, orphan na sila, may age pa sila. Wow. Sana wag na mangyari yun, kaya tinatawagan na natin ngayon ng attention itong potential na problema. Para kung ayaw gawin ng gobyerno yung kailangan nila sanang gawin, itong mga private citizens na ang gagawa ng remedyo para sana wag lumala yung gano'n na wag tayo mapagaya sa nangyayari sa Africa. Okay, no? So may tanong dito si Albert from Pampanga, no? Engineer, no? Sabi niya, is in United States a past president still meddling with the governance of present president? Hindi magagawa yun, pero kagaya ng nangyari ngayon kay Clinton sa North Korea, past president siya, ginamit niya yung kanyang parang influence na iligtas yung dalawang balikbayan na Koreano, diba? Na journalist, parang ganun, which was very successful, no? Kahit na minumura niya nung araw itong North Korea na axis of evil. Yun nga ang tawag nila doon noon, axis of evil. Pero
Pero nakakapagtaka na pinagbigyan din siya. Oo. Although minumura nila sila nung araw. Minumura ni Clinton nung araw yung axis of evil. Pero binigyan pa rin siya ng respeto. Pero hindi na pwedeng makialam ang nakaraan na presidente sa bagong presidente dahil hindi papayag yung the mere fact na mahalata nung nakaupo na presidente na nakikialam siya. Parang nagdi-dictate sa kanya yung dating presidente, magagalit siya. Sabi niya, hey, ako nasa pwesto, wala kang pakialam sa gusto kong policy. Kaya ako inelect ng tao dahil nung nangandidato akong tumakbo, sinabi ko yung aking platform, gustuhan ng tao, kaya ako nila binoto. So, I'll do what I promised during the elections. So, ibig mo sabihin ngayon, engineer, dito sa Pilipinas ay hindi ganon? Hindi ganun. Hindi ba kagaya nga yung sasabihin, hindi na tatakbo na naman. Tapos, ayaw ng mga tao yung maraming pasyal na wala naman nangyayari. Wala rin magawa yung tao kasi walang baril ang mga tao. Tapos sila, hawak nila ang mga seat of power. So, magagawa nila kahit ayaw ng tao. Hindi sana ganun Kung talagang democratic ang isang bansa, nasusunod yung gusto ng tao, hindi yung gusto ng nakaupo na ayaw ng tao. Okay, no? So, napansin ko lang, noong panahon ni Cory kasi, ay maraming coup na nangyari na ang nagkuko talagang matataas na opisyal. Okay? Yun ba ay prueba na yung phantom dictatorship ay hindi makaubras ang impluensya dun sa panahon ni Cory? Hindi nga. Dahil dito nga yung wala Yung ang nangyari doon sa panahon ni Cory, dahil matagal nang nakaupo itong mga military na alalay kay Marcos, nagkaroon sila ng kultura na parang sila ang may hawak ng power. Dahil umaasa si Marcos sa kanila ngayon, nung nangyari yung people power, linalagay na ni Cory ngayon sa civilian rule ang military. Tama. Siyempre, sila, nawala yung pagka-spoiled nila. Kaya nagre-rebelde sila noon. Buti na lang, by the time na matapos yung kanyang termino, medyo nailagay na niya yung ganun na civilian rule na sana. Siyempre, meron pa rin iba na hindi pa rin dahil hindi naman magagawa mo yun overnight kaya nagkakaroon pa rin ng konting nun. Pero ngayon yung nakaupo na ngayon na maraming nasa mga key position, wala na halos binabakuran na nila ngayon ang hindi nila kasama, parang ganon. Ibig sabihin, tsaka walang nagaganap na coup na ang involved ay matataas na opisyal. Mayroon mang nag-coup noong 2003, pero kapitan lang yung pinaka yung mga disgrunted disgrunted junior officers, hindi senior officers kundi junior officers tulad ni Senator Trillanes, di ba? Yun nga ang malungkot na parte doon kay Senator Trillanes. Ang tagal na nung kaso niya, hindi naman nila umpisahan na kasuhan siya. Hindi naman nila siya pawalan. Yun ang isa pang masama sa ibig sabihin, justice system natin. Impluensya yan ng phantom dictatorship. Kasi hindi nila kasamahan itong junior officers na ito ay kita niya yung manipulasyon ng mga senior officers na nasa key position. Kaya hindi umaangat yung bansa. Kita yan ng mga junior officers na nag-coup. Kaya lang dahil hindi nila kasama, hindi nila sinuportahan at idinaon pa siya, kumbaga. That's right. Ang masakit doon kasi bakit senador na nga siya, una-una hindi nirespeto yung milyon na boto sa kanya. Dapat noon kahit papano pabayaan nila siyang umattend ng session sa Senate. Pagkatapos ng session, balik siya sa kulungan. Pero at the same time, kailangan kasuhan na nila siya. Kung hindi nila siya kasuhan, pawalan na nila siya. Yun ang parang tamang sistema ng justice. Hindi pwede yung parang
hinold ka lang indefinite. Tapos binaliwala pa yung boto ng tao sa na i-represent mo sila sa Senate. Oo nga, no? So, yan ang questionable nga, no? So, mukhang nagkakahitsura talaga ang phantom dictatorship, ha?